Calefabton, amoy nakaka-joyful. Calefabton, amoy nakaka-joyful. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corp Quality Pride Detergent. Sa pag-usbong ng fashion style sa Pilipinas, hindi na maikakaila na may epekto na rin ito sa ating pagkakakilanlan. Base kasi sa isang eksperto, ang simpleng pagpili ng kulay ng isang tao ay maaari ring maimpluwensya ng ating kilos at pag-iisip. Sa panayam nga ng DZRH TV kay Miss Ingrid Nieto Pagulayan, isang Certified Image and Color Consultant sa programang Expert's Opinion, ibinahagi nito ang epekto ng pagpili ng akmang kulay na bagay sa isang tao gaya na lamang sa kanilang pananamit. It's for people na they want to present themselves better. Syempre, you want to be dressed in colors that complement you, that bring out your best features. Ang color analysis ay isang proseso ng pagtuklas at pagtukoy sa mga kulay na maaaring maging gabay ng isang individual sa pagtukoy ng wastong kulay ng damit, accessory at maging kulay ng buhok. Gayun din kung anong klaseng traits at emosyon ang gusto mong ipakita sa iba na kung saan ang mga kulay ay may iba't ibang kahulugan. When I do a color analysis nga, hindi lang physical ang tinitignan ko. I also ask questions. I also ask my client, ano ba yung mga, anong type of personality ba sila? And what do they do for a living? Ano yung mga goals nila? Because that's also something that I factor in because I find them good in this set of colors, but for their personality or para doon sa role nila sa trabaho or para doon sa goal nila, hindi siya masupport. Bagamat walang direktang pag-aaral na tumatalakay sa ugnayan ng kulay at personalidad dahil sa pagiging complex nito, may mga nagsasabi na maaari pa rin itong magkaugnay depende sa kung paano ito dinadala ng isang tao, pati na rin sa iba't ibang salik gaya ng kultura at personal na karanasan. Para sa MBC TV Network News, ito si Rovic Manuel ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride Detergent. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon. Bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulog-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Calefabton, amoy nakaka-joyful. Calefabton, amoy nakaka-joyful.
Fabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Fabcon! Galalala Fabcon! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ay, bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Angel po siya ang Palmona sa gigiwan sa inyo ng isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Nine, good morning, Lakay! Good morning, Sister At good morning! Magandang mainit na umaga. Angel po siya ang Palmona sa gigiwan sa inyo ng isang magandang umaga. Maraming Sa salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Sa Mistaya. 4:44. Eto na bago ang report ni Val Gonzales, standby Val, standby Let Narciso Raymond at Paas, standby Mili Kirgunan, Edniel Parosa at Tina Nolasco. Alamin mo natin ang winner natin sa ating Kring Kring Panalo Promo. Kring Kring. Makinig maigi! Ito na ang chance mo na manalo ng instant 500 pesos kapag darinig mo na ang mahiwagang Kring Kring. Tingnan mo na ang iyong cellphone, baka ikaw na ang susunod naming winner sa Kring Kring Panalo Malakas sa telepono. Paano sumali? Bisitahin ang Facebook page ng DZRH, fill up pa ng Google Sheet na nakapin sa DZRH FB page at hintayin ang aming tawag sa telepono. Kring Kring na! Sino ang natawagan ni Kring Kring, Miss Teya? Magandang hapon sa iyo, Miss Ada Pamela Ann Padaka. Ng Tarlac. Hello po. Ay, hello Ada, naimbag nga malem. Good afternoon po. Ayan, simple ang tanong namin na Ada, ha? Ayan, abay merong isang senador na nandyan ngayon sa Sandigan Bayan para maglagak ng piyansa dahil sa kasong graft malversation at meron pang plunder. Sinong senador ito, Ada? Si Jinggoy po. Galing-galing mo talaga. Updated ka sa ating current events. Opo. Congratulations, Ada Pamela Ann Padaka ng Tarlac. Congratulations! Hatawin na natin ang mga reports. Ready na ba si Val? Ano na nangyari kay Senator Jinggoy? Ayan. Sandali lamang sa mga reports sa kinasuhan obstruction of justice sa Department of Justice ng 5 pamilya na missing sa Bungero. Ang abogada ng negosyanteng si Atong Ang na si Attorney Caroline Cruz. Ganda ng pangalan. Dahil sa mga panunuhol sa pamilya na missing sa Bungero.
Kabilang sa mga nagsampa ng reklamo ang pamilya ng mga nawawalang sabungerong sina Ferdinand Dizon, John Claude Inonog, John Lasco Nerio Anticristo at Melbert Santos. Ayon kay Olin Lasco, kapatid ng nawawalang sabungero si John Lasco na nakatanggap umano ng 20,000 kada kinsenas at katapusan o aabot sa 40,000 pesos kada buwan simula pa noong Abril ang nasa 20 pamilya na dating kasama nila sa pakikibaka para magkaroon ng hustisya. Para kay Miss Olin, matagal nilang ipinaglalaban ang kaso at hindi nila maatim na tumanggap ng suhol mula sa kalaban kapalit ng hustisya sa pagkawalan ng kanilang mga kamag-anak. Narito si Olin Lasco. Olin, awanan. Hatawin na natin ang report mula sa Malacanang, Miss Teya. Pangulong BBM nababahala sa mga pangyayari sa Senado kontra sa remote participation at online voting ng mga senador. Idetalye mo balitang yan, RH14, Leth Narciso. Miss Leth. Miss Teya Lakay, hindi makapaniwala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga nangyayari sa Senado ngayon. Sa katihan ni media sa Japan, hindi na iwasang ikumpara ng Pangulo ang kasalukuyang sitwasyon noong panahong senador pa siya. Dati anya ay matindi rin naman ang mga debate at hindi pagkakasundo sa mga panukalang batas, pero nananatiling profesional ang ugnayan ng mga mambabatas at hindi ito nauuri sa personalan. Binanggit din ni Pangulong Marcos ang mga insidente kabilang ang anyay peking tutukan sa loob ng gusali, maging ang puna kaugnay ng umano'y pagkakanulong ng Senado sa isang senador na may kinakaharap na warrant of arrest mula sa International Criminal Court. Narito si Pangulong Marcos. It seems to only be applicable to Senator Bato para makaboto si Senator Bato dahil nagtatago siya. Now, for someone who is actually a fugitive from justice, na hinahanap ng pulis, na hinahanap ng Interpol at may arrest warrant galing sa ICC, palagay ko hindi siya dapat magbumoto hanggat dumating siya dun sa Senado. Kung he's willing to take the risk like he did the last time. Kontra ang Pangulo sa panukala ni Senator Rodante Marcoleta na amyendahan ang Senate rules para payagan ang remote participation at electronic voting ng mga senador sakaling hindi makadayo ng personal sa ilalim ng justifiable reason. Katwiran ng Pangulo, pinayagan lamang noon ang remote participation at online voting sa mga panganib na dulot ng COVID-19 pandemic. Pero sa kasalukuyan anya ay walang katulad na sitwasyon na magbibigay katwiran para ibalik sa Pilipinas. Ano nga sabi ng wala bang sagot ni Presidente sa akusasyon ng kanyang manang Amy na political persecution ng administrasyon ang ginagawa sa kasama nilang senador? Sabi na kay ni Presidente ay walang kinalaman ang political alignment ng mga senador sa mga kasong isinampa ng Ombudsman. Because na yung paghahain ng mga kaso ay nakabatay sa mga alegasyon at ebidensyang nakalap sa mga investigasyon at hindi sa kinabibilang ang hanay ng mga mambabatas. Okay nga Rud, maraming salamat Ms. Let. Balik sa inyo Lakay at Ms. Teya. Samantala, update mula sa Sandigan Bayan. Alamin natin kung ano na nangyari kay Senator Jinggoy. Makakalabas ba? Ayan na kung nakapagpiyansa sa available case na graft. Paano yung plunder case? Ayan, may arrest warrant na rin ba? Alamin natin update mula sa Sandigan Bayan. Arrest number 5. Val Gonzalez, please come in. Val. Mayor, any moment from now ay lalabas na ng gusali ng Sandigan Bayan itong si Senador Jinggoy Estrada mula dun sa second division ng Sandigan Bayan ay pinababa na kami dito sa may pinaka entrance and exit. Dalawa yung nagsisilbing entrada at exit dito sa likurang bahagi ng Sandigan Bayan. At yung kanyang sasakyan na kanyang sinakyan din kanina ng pagtungo rito ay nakamtabi na dito sa isang pintuan ng Sandigan Bayan
at any moment from now ay lalabas na siya. So, ibig sabihin, Mayor, ay nakapaglag na siya ng 90,000 pesos na bail dun sa kasong kinakarap niya sa 2nd Division ng Sandigan Bayan, which is yung kasong graft. Ang kanina ay nagkaroon ng balyahan, Mayor, nagkaroon ng balyahan at bardagulan dahil dinudumog ng mga kasama natin sa hanap buhay itong si Senador Jinggoy Estrada. Kasama nitong si Senador Jinggoy, yung kanyang anak na si Yusek Janela ng Protection for Children, isang attached agency na nasa ilalim ng Department of Social Welfare and Development. Siya yung pinaka-head ng ahensya na yon, si Janela at yung kanyang misis, at meron pang isang anak na kasama nitong si Senador Jinggoy Estrada, bukod dun sa kanilang mga legal counsel, mga abogado na sumama sa kanya. So nakapwesto na dito sa lugar itong kanyang sasakyan at maging yung kanyang backup, at inabisuhan na rin kami na magbibigay ng statement itong si Senador Jinggoy Estrada. Kung hindi iyon mababago, ay makakarinig tayo ng statement dahil maging yung kanyang mga miyembro ng Public Information Office, ng kanyang media office ay nagbigay na rin ng abiso sa akin kanina personally na magbibigay ng pahayag itong si Senador Jinggoy Estrada paglabas lamang niya dito na makapaglagak ng 90,000 pesos doon sa kasong kinakarap niya sa 2nd Division, yung kasong katiwalian. So inaantay ngayon nitong, yes, Mayor. Yan ay sa kasong graft sa 2nd Division. Paano yung plunder case doon sa 5th Division? May inisyo na bang arrest warrant o wala pa? Sa ngayon ay wala pa, Mayor, pero kanina may tinatanong ka sa akin kung ano yung unit ng PNP na nandito sa lugar. Nakuhanan ko ng video. Hindi ko lang maipasa dahil humina na yung signal ng telecommunication dito sa lugar dahil doon siguro sa dami ng gumagamit. Ay nakita ko yung mga tauhan na ka-uniforme ng Criminal Investigation and Detection Group. Mga tauhan nakakulay blue, yung kanilang uniform. Yung kanyang polo uniform ng CIDG. Sila yung namataan ko dito, pero I don't know kung kabilang sila doon sa tumutugay-gay dito sa kaso nitong si Senador Jinggoy Estrada, o merong iba na purpose kung bakit nandito yung mga tauhan ng CIDG. Kanina tinatanong ko pero hindi na rin sila nagpaunlak pa ng panayam, Mayor, kung ano yung purpose ng pagpunta nila dito sa lugar na ito. Pero as usual, yung mga tauhan ng Quezon City Police District ay nandito sa lugar. Ay ito naman ay regular namang nakikita yung kanilang puwersa dito sa lugar na ito, lalo na kung mayroong mga malalaking kaso na kailangan nilang magbigay ng seguridad dito sa lugar, ay nandito naman sila. Kaya hindi rin natin masabi kung ang purpose nila ay to implement kung ano man yung may issue, dahil kami bulag pa ngayon dito sa mga kagawad ng media na nag-aabang dun sa development dun sa 5th Division, yung kasong plunder. Bulag pa kami at wala pang naibibigay sa aming mga impormasyon kung ngayong hapon din na ito, kung ngayong araw din na ito ay makapaglalabas ng arrest warrant dun sa kasong plunder, Mayor. Okay nga, Ruda. Maraming salamat, Val Gonzales mula sa Sandigan Bayan. Back to you, Mayor. Maraming salamat, Val. At sa iba pang mga reports. Report sa Senado, Miss Teya. Paghaharap ng kaso sa mga senador ng mayorya, bahagi umano ng panggigipit ng administrasyon. Ayon kay Senate President Alan Peter Cayetano. I-detail mo balitang yan, RH28, Raymond Paas. Raymond. Mr. Mayor, bahagi ng panggigipit ng administrasyon ng mga kasong inihahain isa-isa sa mga kasapi ng mayorya sa Senado. Ito ang inihayag ni Senate President Alan Peter Cayetano kasunod ng kaso at mabilis na paglalabas ng warrant of arrest laban kay Senador Jinggoy Estrada. Ibinigay ni Cayetano sa kanyang FB Live ngayong hapon na hindi mo tumigil ang pahikayat at pananakot sa mga miyembro ng mayorya. May mga nasabihan sa kanila na kung sila ay kakalas sa majority ay hindi sila kakasuhan, ngunit kung manatili sila ay tuloy ang kanilang kaso. Sabi ni Cayetano na sa bawat senador ng desisyon kung sila ay maglalabas ng ebidensya ng pananakot sa kanila. Iin ng Pangulo ng Senado, wala umano silang problema kung may naimbestigan at makasuhan. Ngunit ang mahalaga ay walang pananakot at dapat hayaan ng korte na magdesisyon kung sila ay guilty o hindi. Maliban kay Senador Jinggoy Estrada, kabilang sa mga naharap sa asunto sa nakasapi ng mayorya ay sina Senador Joel Villanueva, Jesus Escudero, Rodante Marculeta,
at Robin Padilla. Ito si RH20, Raymond Advance para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Raymond at Paas. Samantala mula sa Kamara, mensahe ni Congressman Antonio Tino sa force majeure ni Senator Robin Padilla, huwag bastusin ang publiko. Anong ibig niyang sabihin dito, Manang Milky? Aris number 12, Milky Regunan, please come in. Nakayateya irespeto ni Senator Robin Hood Padilla ang milyong-milyong Pilipino na kumakayod araw-araw sa kabila ng init, bagyo, baha at iba pang mga kalamidad. Mensahe ito ni Deputy Minority Leader Antonio Tino kay Padilla, huwag bastusin ang publiko. Ginti Tino, hindi pwedeng payagan ang mga majority senators kasama ang nakaabang nilang SUV convoy at armadong security para mag-work from home. Sabi ni Tino, nasa kokote ni Padilla na force majeure ay matatagpuan lamang sa kanyang guni-guni. Una rito, umaning ng batikos mula kay Senator Erwin Tulfo ang description ni Padilla na force majeure na pwede daw ipatupad dahil daw sa banta ng El Nino at La Nina, kaya dapat daw payagan ang online Senate sessions dahil sa climate crisis, krisis sa Middle East at tensyon sa pagitan ng Taiwan at China. Kahit nagmumukha daw mababaw at pinagpepiestahan sa SOCMED si Padilla, sinabi ni Tino na isa na naman itong pakana para payagan ng online voting sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na ang makikinabang ay nagtatago na si Senator Ronald Bato de la Rosa at ang napipintong maaresto at makulong na si Senator Jinggoy Estrada. Ako si Milky Regunan nagulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat naman ng Milky. Report mula kay Edniel. Majority senators hindi pa absuelto sa investigasyon ng pagtakas ni Bato ayon sa PNP. Detalye mabalitang yan, RH52, Edniel Parrosa. Edniel. Nakayat Ms. Dea, hindi pa lusot ang ibang senador sa investigasyon ng pagtakas ni Senador Ronald De La Rosa mula sa protective custody na mataas na kapulungan ng Kongreso. Ay, Philippine National Police Chief, Police General Jose Valencia Nartatis Jr., lahat ng nasa majority ay kasama pa rin tinitignan maliban kay Senador Robin Hood Padilla. Ginawa ni Nartatis ang kumpirmasyon matapos i-refer ng CIDG sa Department of Justice ang pagkasampa ng kasong obstruction of justice laban kay Padilla at limang hindi po pinangangalan ng individual. Sabi ng Top Cup, naisumitin na rin nila sa DOJ ang records ng kanilang mga ebidensya. Gagawa na umano ng panggulang o ng hustisya ang bahalang umusi sa nakalap na ito ng Philippine National Police. Kaya natin sa General Nartates. They know the consequences, especially funding or funding and for helping the person with all of those. Yes, the records of investigation have been forwarded already to the DOJ. Sila ang taga-usig, kami taga-produce ng evidence. Kahapon, sinabi ni CIDG Director, Police Major General Robert Alexander Morico II na ipinakubahan na ng PNP sa DOJ kung mayroon mang pananagutan Senate President Alan Peter Cayetano. Nabatis na inamin ni Bato na si Cayetano at nagpupunta sa Senado matapos sa 6 na buwang pagtatago upang makakuha sila ng boto ng mayorya. Ako si Edniel Parrosa, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel. Samantala, NBI Director Melvin Matibag. Aba, tinangkang ibudol. Maling tip sa kinaroro ni Senator Bato de la Rosa. Yung suspect, ayan, inaresto. Sino yan? RS15. Giselle Ricafort, please come in. Ilakay ni Mas Rehas yung lalaking nagtangkang ibudol sa NBI na kinaroroonan ni Senator Bato de la Rosa. Ang modus ng suspect, sabi ni Matibag, ginagamit ito yung pagkakaroon ng iba't ibang matataas na official grupo at ang mag-asset ito sa kanila. Naku, masama ang signal mo, Giselle. Ayan, sino yung lalaking yan? Anong pangalan? Lakay, nakatakip yung kanyang muka at hindi pinangalanan ng National Bureau of Investigation. Pero una umano nitong tinawagan si Executive Secretary Recto para i-report yung hawak niyang impormasyon kung nasaan ang senadora. Ayon pa kay Matibag, marami nang nabiktima yung suspect na nakatangay sa mga ito na mula 10,000 piso hanggang kalahating milyon. Pakinggan natin si Director Matibag.
sige, kung may sakit yung anak mo, we need help, mapadala kita ng paggastos na ina para dun sa... So, nag-testing lang ako, although I have so many suspicion already because when he was describing yung events, parang lumalabas ko nila yung lumabas dun sa mga social media. So, pinadalan ko ng a certain amount, maliit lang talaga na amount. Kung pinadalan ko na siya, sumusunod na humingi na ulit ng amount. Ano? Let this be a warning doon sa mga tao na who wants to help, kunyari, na magbibigay ng lead kung nasan si Senator Bato or sino po man na target natin ng arrest, pag-isip-isip po kayo kasi hindi po nakakatulong at sisiguraduhin namin naman na naging pa kayo sa batas, huhulihin po namin kayo. Baka mauna po kayong mahuli kay Senator Bato pagka ganyan po yung ginawa ninyo. Nang tanongin naman ng media, sinabi ng suspect na isang pulis di umano yung utak sa modus at siya'y sinasangkapan lamang. Naaresto yung scammer sa kanyang condo unit sa Novaliches, Quezon City kung saan tumamba din sa mga operatiba yung ilang pakete ng shabu doon. Napag-alaman na may standing arrest warrant pala ito sa kaso namang estafa. Ako, naputol. Maraming salamat, Giselle. Lakas ng loob ng lakay, Oo, dapat banggitin yung pangalan. Report mo lang kay Tina. Attorney Topacio naghain ng indirect contempt sa Supreme Court laban kay Representative Sara Elago. Ida tayo mabalitang yan, RH9. Tina Nolasco. Tina. Ms. Thea, naghain nga ng petition to cite in indirect contempt of court sa Korte Suprema. Si Attorney Ferdinand Topacio laban kay Gabriela Party List Representative Sara Elago ngayong araw. Kaugnay ito sa pag-asampa ni Elago ng disbarment complaint sa Integrated Bar of the Philippines laban kay Topacio. Kaugnay ng sexist o misogynistic na pahayag nito laban sa kongresista. Nang sabihin ni Topacio na pinagnasahan niya ang mambabatas nang maamoy sa isang pagdinig. Sa ambush interview sa Supreme Court, sinabi ni Topacio, confidential na maituturing ang disbarment complaint sa ilalim ng rules of court na dapat ginagalang ni Elago. Hindi umano dapat isinasa publiko ni Elago dahil nakasisira ito ng reputasyon ng isang abogado na hindi pa naman nahatulang may sala. Pakinggan natin si Attorney Topacio. Ibang tao. Ang disbarment complaint po ay confidential under our rules of court sapagkat ito po ay nakakasira sa reputasyon ng isang abogado nang hindi pa man nakakatulan kung may kasalanan o hindi. Kaya may reason po kung bakit ito ay confidential. Ito, si RH19 na Nolasco para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Miss Tina. Balitang sports, Miss Thea. Quezon City na piling host ng 2027 palarong pangbansa. Ida tayo mabalita, Millie Borja. Magbabalik sa National Capital Region ang palarong pambansa matapos ipahayag ng mga organizer na ang Quezon City ang magiging host ng 2027 edition ng taonang grassroots sporting event. Ibinahagi ni palarong pambansa Secretary General Malcolm Garma ang nasabing pagpili sa isang press conference noong Huwebes sa Agusan del Sur. Ayon kay Garma, formal na gaganapin ang turnover sa closing ceremony ng kasalukuyang palaro. Ito ang magiging pagbabalik ng palarong pambansa sa Metro Manila mula noong 2023 nang maging host ang Marikina. Sa kasaysayan ng palaro, minsan pa lamang naging host ang Quezon City noong 1966, panahon kung kailan kilala pa ang kompetisyon bilang Bureau of Public Schools Interscholastic Athletics Association. Dahil dito, ang 2027 edition ang magiging kauna-unahang pagkakataon na magiging host ang City of Stars sa ilalim ng pangalang Palarong Pambansa. At siya ng mga latest updates sa mundo ng sports. Ito si Millie Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa balitang showbiz, Miss Thea. Gabi ng lagim ng DZRH, DJs ng Love Radio Manila at Yes FM Manila nominado sa First Famous Broadcast Arts Awards. Aba, Di ba? Bongga lakay ng Manila Broadcasting Company Media Group. Ida-tayo mabalitang yan, Angelica Cosme. Nominado bilang Best Radio Drama Show ang Gabi ng Lagim at Mr. Romantico ng DZRH sa kauna-unahang Famous Broadcast Arts Awards. Ang Gabi ng Lagim ang isa sa mga longest radio drama sa bansa, tampok ang mga makapanindig balahibong Pinoy horror stories na mapapakinggan na nga rin sa Spotify. Ilabas niyo mga habang natutulis yung mga pangil! Sasakmalin ko ang leg mo!
Habang mga kwento naman ng pag-ibig ang bida sa Mr. Romantiko. Taong 1949 ang unang sumahimpapawid ang kauna-unahang radio drama ng DZRH na pinamagatang Gulong ng Palad. Samantala, nakasungkit din ng nominasyon ang dalawang FM station sa ilalim ng MBC Media Group. Ang Top 10 Countdown ng Love Radio Manila susubukang maiuwi ang titulong Best FM Radio Program. Habang nominado naman sina Nicole Yala, magandang tanghali. at rakitera ng Love Radio Manila, For DJ Rocky's Secret Files. Gayon din si Rico Paniero ng 101.1 Yes FM bilang Best FM Radio DJ. Kaya, mga yes pre, no, kapit lang! Dahil hindi pa yan! Makikilala ang mga magwawagi ng Famous Broadcast Arts Awards Trophy sa June 15. Ito po ang inyong showbiz angel ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Angelia Cosme, at good luck sa ating mga kasamahan dito sa MBC. At sabi nating business correspondent, Mr. Michael is my guy, si How Birthday much Boy. Nagsara ang palitan sa halagang 61 pesos and 59 centavos per US dollar. Is it same, Lakay? Same kahapon. At batiin mo natin na happy birthday si Rear Admiral Chris Menyado ng Coast Guard, Colonel Honorato Pascual, Captain Ariel Firme, General Fernando Trinidad at Mista General Kuyang Max Caro. Binabati ng PMA Sandigan 82. At good afternoon kay Kuyang Stanley Tan. Ay Kuyang, maraming salamat sa suman. At yan na ba natin palatuntuan ng break time. Ako po si Deo Macalma. Ako naman po, Thea Petro Corpuz. Susunod na balansyadong balita, Henry Uri at Miss Kay. Oras alas 5:08. TGIF. Ang oras ay hatid sa Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato ang kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo. Tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng